Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tunay na pag-iibigan ay mas pinagtitibay ng kasal at pangako na panghabang buhay na pagsasama. Dahil dun yung malalaman ng totoong ugali ng bawat isa. Dun mo rin malalaman kung hanggang kailan mo nga ba siya kayang mahalin. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba na mas magiging matatag ang isang relasyon dahil sa sagradong kasal? Dear Mama Mia, may kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa usaping kasal. Ang iba sinasabi na ito ay sagrado at kailanman dapat hindi mawalan ng bisa. Meron namang naniniwala na ito ay isang kontrata lamang na pwedeng mabago, masira o mawalan ng kapangyarihan na pagtibayin ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Mama Mia, hello po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayong tanghali. I'm Ali, 36 years old at nagtatrabaho sa isang finance company. Paborito ko talaga kayong DJ pati na rin ang programa niyong Barangay Love Stories. Kasi palagi kayong maraming aral na naiiwan bago matapos ang sulat na inyong binabasa. Kaya eto Mama Mia, naisipan ko na rin na magbahagi ng aking sariling kwento. Medyo may pagka-workaholic akong tao Mama Mia. Nung makapagtapos ako ng pag-aaral ay nag-focus talaga ako sa pagtatrabaho. Ako pa naman yung tipo ng tao na palaging may goal pagdating sa trabaho. Dapat kada 2 taon ko sa kumpanya ay napopromote ako. Kapag hindi tumaas ang posisyon ko, nagre-resign talaga ako. Alam ko kasi sa sarili ko Mama Mia na mahusay naman ako at malaking asset sa isang kumpanya. Kaya naman malakas talaga ang loob ko. Bukod sa pagtatrabaho, ang pag-gym naman ang isa sa mga hobbies ko. At doon ko nga nakilala si Ricky. Isang fitness coach sa gym na madalas kong puntahan, Mama Mia. At dito ko na sisimulan ang Barangay Love Story ko. O ano, masakit pa ba tong paa mo, Ali? Hindi na masyado. Sigurado ka? Oo, coach. Baka gusto mong dalhin na kita sa ospital para ma-check up tong paa mo. Hindi na. Kasi hindi naman ganun kabigat yung tumama na barbell plate dito sa paa ko. Buti nga, hindi talaga sa mga daliri ko sa paa bumagsak kasi pag nagkataon, may paglalamayan ako ng mga kukumamaya sa bahay. Salamat nga pala dito sa kinuha mong ice bag. Wala yun. Mabuti na lang hindi pa ako nakakauwi. Kapag ganitong oras kasi, madalas wala nang coach na nagbabantay dito sa gym. Gantong oras din kasi masarap pumunta sa gym kasi wala masyadong tao. Bakit? Takot ka ba sa tao? Hindi no. Kung takot ako sa tao, dapat hindi kita kinakausap ngayon. Malay mo, hindi pala ako tao. Ewan ko sa'yo. Pero bakit nga palagi kang mag-isa kapag pumupunta ka dito sa gym? Sino namang isasama ko wala naman akong kapatid. Kaibigan mo o kaya boyfriend mo? Ay nako coach, gusto mo lang yatang itanong kung may boyfriend ba ako o wala eh. Uy, hindi ah. Masyado kang advance mag-isip. Pero pwede mo naman sagutin yung tanong. Wala akong boyfriend. At wala rin naman akong masyadong kaibigan kaya wala rin talaga akong isasama dito sa gym. Isa pa, masayang mag-gym nang wala masyadong kinakausap. Hindi naaabala yung mga workout na plano kong gawin. So nakakaabala pala ako sa'yo ngayon. Hindi no. Ako nga yung nakakaabala sa'yo. Ang sabi mo kasi kanina dapat pauwi ka na, di ba?
Oo nga, dapat. Pero na makita kitang pumasok kanina dito, nag-decide ako na hintayin ka na lang muna matapos workout mo. Bakit naman? Wala lang. Siguro nahulaan mo na mababagsakan ako ng plate sa paa, no? Hindi. Ang totoo kasi, matagal na rin kitang gusto makausap ng kagaya nito. Hindi lang ako makalapit kasi nga may pagkasuplada ka. Uy, coach, nginingitian naman kita. Oo nga, pero hindi man lang umaabot ng 3 seconds yung ngiti mo sa akin tapos umiiwas ka na kaagad ng tingin. Mabuti na lang pala talaga na bagsakan ng plate tong paa mo. Nagkaroon tuloy ako ng chance na maglakas loob na lapitan ka. Grabe, ang sama mo, coach. Joke lang. Gusto mong magkape? Di mo na rin naman matatapos workout mo kaya magkape na lang tayo. Pwede naman. Hindi na rin masyadong masakit tong paa ko kaya makakalakad na ako. Kaya lang hindi ko gusto yung lasa ng kape sa coffee shop na katabi nitong gym Ang tabang ng Robusta coffee nila. Walang katapang-tapang. Gusto mo ng matapang na kape. Sakto, may alam ako na mas masarap na coffee shop. Ayan, sige, go ako dyan, coach. Ricky na lang. Huwag mo na akong tawaging coach, feeling ko nakakatanda masyado halos magkaedad lang naman tayo. Okay, tara na Ricky. Sige, alalayan na kita. Mama Mia, hindi naman talaga kami masyadong close ni Ricky. May pagkasuplada rin kasi ako kagaya nga ng sinabi niya. Pero dahil fitness coach nga siya dun sa gym, medyo nakakangitian ko na rin siya. Hanggang sa nakita niyang nabagsakan ako ng 1.25 kilogram na barbell plate ang paa ko. Nabitawan ko kasi yun nang ilalagay ko na sana sa isang equipment na gagamitin ko. Mabuti na lang at hindi yun masyadong tumama sa mga daliri ko sa paa. Kung hindi, baka namatayan na ako ng mga kuko. Kaagad naman akong nilapitan ni Ricky at tinulungan na makaupo. Wala rin kasing masyadong tao nun sa gym kasi paggabi na. Ganong oras ko rin gustong mag-gym, Mama Mia, para hindi ako masyadong naiingayan. At yun na nga ang simula ng pagiging totoong close namin ni Ricky hanggang sa nanligaw na nga siya sa akin, Mama Mia. At dahil type ko rin naman siya ay hindi ko na pinatagal pa at sinagot ko na rin siya. Naging suwabe lang ang relasyon naming dalawa na hindi ko na malayang umabot na rin ang 3 taon. At doon na nga namin naisipan na kumuha ng bahay, Mama Mia, para sa aming dalawa at sa aming pamilya. Nakaupo rin dito sa sofa. Grabe, nakakapagod tong araw na to. Sobra. Gusto mo bang magmerienda? Magtitimpla na ako ng juice saka may tinapay pa dun sa kusina. Ilalabas ko na dito sa sala. Mamaya na, dito ka na lang muna sa tabi ko. Mas gusto ko na magkwentuhan na muna tayo kaysa magmerienda. Sige. Pero grabe, ang dami nating gamit na pinasok dito sa bahay. At karamihan doon mga gamit mo, baby. Dinala mo yata yung laman ng 3 cabinet nyo sa bahay. Uy, grabe ko naman, baby. Madami lang talaga akong damit. Saka dinala ko na rin yung ibang mga gamit ko sa bahay para hindi ko na masyadong kailangang umuwi doon. Ayos lang yon, baby. Kasi bahay naman natin tong dalawa Lahat ng gusto mong ilagay na gamit dito, ilagay mo lang ng ilagay. Pero nakakatuwa, no? Halos nasusunod natin lahat ng mga plano natin. Ang galing mo kasing mag-handle ng pera. Marunong naman akong mag-ipon, pero medyo magastos din kasi talaga ako. Halata nga, kasi ang dami mong damit at bag na dinala dito sa bahay natin. 4 na kahon ata yun. Ikaw kanina mo pa pinagdidiskitahan ng mga gamit ko. Uy, hindi naman. Napansin ko lang kasi. Pero tama ka sa sinabi mo. Hindi naman talaga ako kuripot pero para sa akin, kailangan na palaging nakaplano kung saan mapupunta yung bawat kinikita natin sa trabaho. Para hindi tayo magtaka kung bakit nauubos ka agad bigla, di ba?
Alam natin kung saan natin ginagastos yung bawat sentimo ng sweldo natin. Diyan naman talaga ako bilib sa'yo, baby. Napakasipag mong gumawa ng plano. At marami pa tayong gagawing mga plano na magkasama. Oo, baby. Kagaya ng pagbabakasyon natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. O kaya pwede rin sa abroad. Tapos yung pagbili natin ng kotse kapag medyo nakaluwag-luwag na tayo. Saka pati na yung… Pagpapakasal nating dalawa. Ha? Oh, bakit parang nagulat ka? Siyempre kasama yung pagpapakasal sa mga magiging plano natin. Oo, pwede namang kasama yung kasal. Anong pwede naman? Dapat talaga kasama yun. Pwera na lang kung hindi pa ako yung nakikita mong lalaki na gusto mo makasama habang buhay. Siyempre, ikaw lang at wala nang iba. Ano lang kasi, parang medyo maaga pa para pag-usapan natin ang tungkol sa bagay na yan. Baby, hindi na tayo bumabata. Pwede na nga tayong gumawa ng bata eh. Sira ka talaga. Pinatatawa lang kita kasi parang naging seryoso ka bigla. Medyo nakakagulat lang naman kasi yung sinabi mo. Anong nakakagulat dun magkasama na nga tayo sa iisang bahay. As in bahay nating dalawa. Kaya sa tingin ko, kailangan na rin nating isama sa mga plano natin yung pagpapakasal. Kasi dun din naman tayo papunta eh. Baby, medyo nagugutom na pala ako. Parang gusto ko ng pizza. Tatawag lang ako para maka-order na ako ng merienda natin. Wait lang ah. Mama Mia, para sa akin, okay naman ang ganoong setup ng relasyon namin ni Ricky. Hindi namin kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. May tamang oras para sa lahat. Lalo na at ramdam ko na pareho naman kaming seryoso ni Ricky sa isa't isa. Kaya mas pinagbuti na lang namin na mag-focus sa kung ano kami ng mga oras na yon at sa mga kanya-kanya naming trabaho. Part-timer nga lang pala si Ricky sa pagiging fitness coach at kagaya ko ay nag-uopisina rin siya. Naghati kami sa mga gastusin sa bahay. Hulog sa bahay at pati na rin sa pagbabayad ng kotse na kinuha na rin namin noon. Nakakatuwa siyang kasama sa bahay kasi matipid siyang tao. Kaya mas naging wais din tuloy ako pagdating sa paggastos. Hindi niya naman ako hinihigpitan pero pinapaalala niya sa akin yung mga mas importanteng bagay na kailangan kong paglaanan ng pera ko. Iba na rin talaga pag may partner ka, Mama Mia. Kasi wala akong ibang iniisip noon kundi ang paggastos para sa sarili ko. Ngayon na andyan na si Ricky, may direksyon na ang bawat sentimong binibitawan ko. Mama Mia, hindi ko alam kung nagkataon lang ba o talagang swerte yung naging pagsasama namin ni Ricky. Dahil ilang buwan lang ang lumipas ay magkasunod kaming na-promote sa kanya-kanya naming trabaho. Para tuloy umaayon ang lahat sa mga plano namin. Lumalaki ang ipon namin tapos nakabili pa kami ng mga bagong gamit sa bahay. Ang sarap pala sa feeling na nakikita mo yung mga napupundar mo sa loob ng bahay mo. Hindi kagaya ng ginagawa ko dati na puro pagkain at pang-shopping lang ang madalas kong pinagkakagastusan. Noong mga panahon na yun ay mas pinaghahandaan namin ni Ricky ang future naming dalawa. Since nagsasama na kami sa iisang bahay na parang tunay na mag-asawa, alam kong hindi rin imposible na magkaroon kami ng anak. Kahit pareho kaming nagko-control pagdating sa pagsisiping, hindi pa rin namin masasabi noon ang pwedeng mangyari. Yun din ang isa sa gustong paghandaan ni Ricky, Mama Mia. Yung magandang buhay na maibibigay namin sa aming magiging anak. Nating nakarating dito sa office namin ah. Hindi rin kasi masyadong traffic ngayon. Oo nga. Baka malate pala ako sa pag-out mamaya. Patapos na kasi ang buwan kaya marami kaming kailangan tapusin para ma-meet yung deadline namin. Sakto pala kasi may overtime din kami mamaya. Talaga?
parehas pala tayo. Tambak din kasi ang trabaho namin sa opisina eh. Kaya nga weekends na lang ako nakakapag-duty sa gym. Okay, chat na lang kita mamaya pagtapos ng shift ko. Baba na ako ng kotse, baby. Okay baby, ingat ka ah. I love you. I love you too. Ingat ka sa pag-drive. Bye! Ali, sandali! Oh, Lydia! Ang aga mo yata ngayon. Walang traffic eh. Teka, bakit parang ang gulo ng buhok mo? Ay, naku! Nakalimutan ko palang magsuklay. Hinatid ko kasi yung mga anak ko sa school bago ako dumiretso dito. May program sila mamaya kaya ang dami ko inasikasong mga gamit nila. Hindi ka hinatid ng asawa mo? Ay, wala siya sa bahay eh. Nasa out of town seminar kaya mag-isa lang ako nag-asikaso sa mga anak namin. Mahirap nga yan, lalo na 3 pa ang anak ninyo. At pare-pareho pa silang nasa elementary. Eh, ikaw ba? Anong ako? Kailan ka lalagay sa tahimik na buhay? Ha? Tahimik naman ang buhay ko ah. Alam ko, ang ibig kong sabihin, kailan ka magpapakasal? Kayo ni Ricky. Kailangan pa ba yun? Ang alin? Ang magpakasal? Abay, oo naman ano. Paano kayo gagawa ng mga anak niya kung hindi pa kayo kasal? Kailan pa naging requirement ang kasal para magkaroon kami ng anak ni Ricky? Ibig sabihin, okay lang sa'yo na magkaroon kayo ng anak kahit hindi pa kayo kinakasal ni Ricky? Oo naman. Wala naman ako nakikitang problema dun. Bakit kasi ayaw mo pang magpakasal? May sarili na kayong bahay at sasakyan na. At saka kasal na lang talaga ang kulang sa inyong dalawa. Choice namin yun. Choice nyo o choice ni Ricky para magbuhay binata siya? Choice naming pareho yun. Na hindi namin dapat pinipressure ang sarili namin tungkol sa bagay na yan. Nagkakaedad na rin kayong dalawa. Bakit hindi nyo simulang planuhin man lang? Wala rin naman kasi ako nakikita na dahilan para madaliin ang mga bagay lalo na ang tungkol sa kasal. Saka sa setup namin ngayon, parang gano'n na rin naman yun. Mag-asawa na rin kami sa paningin namin at ng ibang tao. Iba pa rin kasi yung may sumpaan kayo sa harap ng Diyos. O kaya may pinangahawakan na marriage contract. Marriage contract na pwede rin namang mapawalang bisa anytime. Hindi rin ah. Wala namang divorce dito sa Pilipinas. Wala nga pero may annulment naman tayo. Kaya para sa akin, wala ring saysay ang kasal na yan. Kasi nga anytime, pwede rin namang mapawalang bisa ang kasal. Isa pa, kontrata lang naman yan. Kung ibang babae ay napaka-importante sa kanila ng kasal, iba ako, Mama Mia. Iba ang paniniwala ko pagdating sa bagay na yon. Siguro kasi madali rin ako makontento. Kaya kontento na rin ako sa kung ano man ang estado ng relasyon namin ni Ricky. Tsaka para na rin naman kaming mag-asawa talaga noon. Magkasama sa bahay na binili namin, may joint account kami sa bangko. Pinapaalam namin sa isa't isa kung may gusto kaming bilhin at kung ano-ano pa. Sapat na yun para masabi ko na masaya ako sa buhay ko kasama si Ricky. Wala na akong hibang hahanapin pa, Mama Mia, lalo na at nagagawa naman namin ang mga gusto namin bilang mag-partner. Nakakapag-travel kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas, tapos nakapag out of the country na rin kami. Minsan pinag-uusapan namin yung plano kapag nagkaroon na kami ng anak. Kung ano ang pangalang aming ibibigay sa kanya, saan namin siya pag-aaralin at kung paano kami magiging magulang. Marami na kaming plano noon, Mama Mia. Pero hindi kasama doon ang pagpapakasal. Grabe, ang sarap pa rin ng steak nila dito sa restaurant na to. Naku, sinabi mo pa. Ang tagal na natin nagsiselebrate ng anniversary natin dito pero hindi pa rin nagbabago lasa ng steak nila. At kung nagbago man, mas lalo lang sumarap. Pero ang dami na ring nagbago sa itsura nitong restaurant, no? Pati yung garden sa labas, tignan mo, oh. Ang dami ng mga bulaklak. Parang dati nga, ang konti lang ng mga halaman dyan eh.
Nung unang beses kasi na nag-celebrate tayo ng anniversary dito, hindi pa ganito kalaki tong restaurant na to. Oo, hindi pa. Kasi medyo parang bagong bukas lang din tong restaurant na to noong mga panahon na yun. Naaalala ko na dapat hindi tayo dito magse-celebrate ng first anniversary natin eh. Nagka-problema lang kasi tayo dun sa isang restaurant na una nating pinuntahan. Nawala kasi yung reservation natin sa kanila tapos ang dami pang tao. Haba ng pila. At magulo pa talaga dun. Hindi organized ang mga staff, tsaka parang hindi malinis yung mga table na malapit sa atin. Mukha lang talaga silang maganda sa mga post nila sa social media. Kaya minsan talaga nakakapeke yung mga nakikita natin sa social media eh. Kasi nilalagyan lang nila ng pangmalakasan na filter. Tama ka dyan, baby. Buti na lang talaga na-discover natin ang restaurant na to. Mukhang dito talaga tayo nakatadhana na mag-celebrate taon-taon. Ang relaxing din kasi ng ambience dito. Tsaka ang babait ng staff. Yun din siguro yung dahilan kung bakit napaganda at napalaki nila tong restaurant. Nakakatuwa, no? Nakita natin kung paano mas nag-improve to kahit 1 o 2 beses sa isang taon lang tayo pumunta dito. Pumupunta lang kasi tayo dito kapag may special event sa buhay natin. Kagaya ngayon. Na gusto ko pa sanang gawin na mas special. Anong ibig mong sabihin? Ali. Oh, para sa nang maliit na kahon na yan. May regalo ka na sa akin kanina, di ba? Oo nga, meron na pero iba to. Kasi kagaya nga ng sabi ko kanina, gusto kong gawin na mas special ang anniversary natin ngayon. Kasama ang singsing na to. Ali, will you marry me? Ricky. Alam ko na hindi mo masyadong gusto na pinaplano ang tungkol sa kasal. Pero gusto ko na rin kasi na mas mapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal eh. Matagal mo nang napatunayan sa akin yun. Kaya hindi mo na kailangan gawin to. Kailangan pa rin kasi gusto ko. Gusto kong pakasalan ka. Pero Ricky, hindi pa ako handa. Bakit hindi ka pa handa? Takot ka pa rin ba? Hindi ka pa rin ba sigurado sa akin? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na magkaroon tayo ng kontrata na matali sa isa't isa. Tapos mahihirapan lang din tayong kumawala sa huli. Bakit pa tayo kakawala kung sigurado naman na tayo sa isa't isa? Ayoko lang na masakal tayo sa kontrata ng kasal. Ricky, mahal kita. At alam ko na mahal mo rin ako. Hindi naman tayo aabot ng ganito katagal kung hindi natin mahal ang isa't isa. Pero, I'm sorry. Kasi sa ngayon, hindi pa talaga ako handa. Ayoko pa munang magpakasal. Mama Mia, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Ricky nang tanggihan ko ang alok niya na pagpapakasal. Bago ang gabi na yon ay nagpapahapyaw na siya sa akin na gusto niya na rin na magpakasal kami. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na wag yun ang gawin naming priority. Ang kasal naman, nandyan lang yan. Kahit sino pwedeng magpakasal anytime. Kahit saan pwede ring magpakasal. Hindi naman kailangang madaliin ang mga sarili namin. Sinabi ko rin sa kanya na naniniwala ako na ang kasal ay parang kontrata lang sa isang kumpanya. Na anumang oras ay pwedeng mapawalang bisa. Bakit pa magpapakasal ang 2 tao kung sigurado naman sila sa nararamdaman nilang pagmamahal para sa isa't isa? Pwede kasi na maging dahilan yun para makaramdam sila ng pagkasakal sa kanilang relasyon. Pwedeng dahil doon ay magsawa kaagad sila at bigla na lang maghiwalay lang din sa huli. Kaya ang mahalaga lang naman, Mama Mia, ay yung tapat sila sa relasyon nila at totoo silang masaya. Mama Mia, masasabi ko na maswerte talaga ako sa partner kong si Ricky kasi sobrang understanding niya. Hindi niya ako pinipilit sa mga bagay na hindi ko gusto o alam niya na hindi pa ako handang gawin. Kagaya na nga lang ng pagpapakasal. Oo, nasaktan siya at naramdaman ko yun kahit hindi niya sabihin sa akin. Hindi naman kasi siya masalita pagdating sa nararamdaman niya.
Kaya naman natapos ang dinner namin sa maayos na pag-uusap hanggang sa makauwi kami ng bahay. Hindi na muna namin pinag-usapan ang pag-alok niya ng kasal sa akin. Sa relasyon kasi kailangang palaging may give and take ang dalawang taong nagmamahalan. May isang iintindi at ang isa naman ang kailangang intindihin. Sa pagkakataong yun ay maluwag na tinanggap ni Ricky ang naging desisyon ko. Ako ang inintindi niya. Pabiro ko pa ngang sinabi sa kanya na sa oras na alam kong handa na ako ay ako na mismo ang magpo-propose sa kanya ng kasal. Ito na ang kape nyo. Thank you, Mommy. Walang asukal yung kape mo, Ricky. Kasi alam ko na hindi ka mahilig sa matamis na kape. Salamat po tita. Naalala niyo po pala. Kayo lang naman ang hindi masyadong nakakaalala sa akin. Kasi sobrang bihira niyong dumalaw dito sa bahay. Si Mommy, nagtatampo na naman. Hindi naman sa ganon. Mag-isa na lang din kasi ako dito sa bahay kaya medyo nalulungkot ako kapag hindi niyo ako dinadalaw. Mabuti na lang may mga bata na tumatambay dyan sa harap ng tindahan ko kaya nakakakwentuhan ko rin sila. Sorry po, medyo naging busy lang din po talaga kami sa trabaho. Alam nyo naman, kapag last week ng buwan, tad-tad kami ng deadline sa opisina. Ganon din sa trabaho ni Ricky. Oo nga po tita. Pasensya na po talaga kung pareho kaming naging busy ni Ali sa mga trabaho namin. Hindi ho tuloy kami nakadalaw dito sa inyo noong nakaraang buwan. Okay lang yun. Ang mahalaga, alam ko na maayos kayo dun sa tinitirhan yung bahay. Ay, Ali, kukuha na ako nitong mahablangka na dala mo ha? Sige lang, Mommy. Tita, pwede rin naman po na kayo ang pumunta doon sa bahay namin ni Ali. Kung gusto niyo po, doon na po muna kayo matulog sa amin. Gustuhin ko man, hindi pwede kasi walang magbabantay ng tindahan ko rito. Mommy, pagpahingahin nyo naman din yung tindahan nyo kahit paminsan-minsan lang para makapag-relax din po kayo. Kaya hindi namin kayo masama ni Ricky sa pagbabakasyon kasi hindi nyo maiwan yung tindahan nyo eh. Alam mo naman na mahal ko yung tindahan ko. Mula na mag-resign ako sa trabaho ko sa bangko, yan na ang bumuhay sa ating dalawa, Ali. Sa bagay, naging malaking tulong din naman po talaga yan sa atin, lalo na nung nag-aaral pa ako. Oo, kasi hindi naman na masyadong nag-aabot ng pera yung daddy mo mula nung maghiwalay kami. Ito bang mahablangka na dala mo? Ikaw ba mismo nagluto nito, Ali? Opo, medyo hindi nga po masyadong nabuo. Kaya ayan, malagkit yung texture. Sinunod ko naman yung recipe na nakita ko sa internet. Pero hindi ko pa rin nakuha yung texture na gusto ko sana eh. Masarap naman ang lasa, anak. Kulang lang to sa cornstarch at paghalo habang niluluto mo kaya hindi masyadong nabuo. Yun din nga ang iniisip ko eh. Kaya nga po mas okay na minsan, dun muna kayo sa bahay namin para mas maturuan niyo ako ng tamang pagluluto. Gusto ko kasi talagang matutunan yung pagluluto niyo ng mga kakanin. Sige, sa susunod kakausapin ko yung isang pinsan mo na magbantay ng tindahan natin para makapunta ako sa inyo. Pero kapag nagkaanak na kayo, baka doon na talaga ako tumira sa inyo. Sabi mo yan, Mommy ha? Alam nyo, kakailanganin ko talaga ang tulong nyo pagdating sa magiging anak namin ni Ricky. Oo naman. Kailan nyo ba kasi plano magpakasal? Baka matagal pa po yun, kaya huwag na lang po nating pag-usapan. Pinag-uusapan na rin naman natin ang tungkol sa pagkakaroon nyo ng anak. Bakit hindi na rin natin pag-usapan na magiging kasal nyo? Hindi pa rin naman po namin na pag-uusapan ni Ricky, kaya change topic na lang din po muna tayo. Anak, huwag mong sabihin na tungkol pa rin sa amin to ng daddy mo. Alam mo naman na… Mami, may juice pa po ba kayo? Parang gusto ko pong mag-juice na lang kasi medyo mainit pa lang panahon ngayon. Oo, meron. Saglit lang at ipagtitimpla kita. Ako na lang po, Mami. Punta lang ako sa kusina sandali. Babalik din po ako kaagad. Mama Mia, aaminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit ayokong magpakasal kay Ricky ay dahil sa mga magulang ko.
First love ni na mommy at daddy ang isa't isa. High school pa nga lang daw ay magkarelasyon na silang dalawa. Kaya naman nang makagraduate sila at magkaroon ng maayos na trabaho ay kaagad na rin silang nagpakasal. Naging masaya naman daw ang pagsasama nila bilang mag-asawa lalo na nung dumating ako sa buhay nila. Wala nang araw silang mahihiling pa noon kasi kompleto na ang pamilya namin. Hanggang sa napansin ko na ang napapadalas na pag-aaway ni na mommy at daddy noong 14 years old pa lang ako, Mama Mia. Pinag-aawayan nila mula sa malaki hanggang sa maliit na bagay. Kagaya na lamang ng mga gawaing bahay o kung sino sa kanila ang kukuha ng card ko sa school. Hanggang sa naghiwalay na nga sila ilang buwan bago ako graduate ng high school. Imagine that, ilang dekada na silang magkarelasyon. At kung kailan mag-asawa na sila, kasal sa simbahan at may anak na, tsaka pa nila naisipan na maghiwalay. Walang nagawa ang kontrata ng kasal sa paglaho ng nararamdaman nila para sa isa't isa. Ilang beses ko ring narinig sa kanila noon na nagsisisi sila na nagpakasal sila. Natatakot ako na dumating kami ni Ricky sa ganoong point ng buhay namin, Mama Mia. Oh, baby! Ba't gising ka pa? Siyempre, hinihintay kitang makauwi. Sakto, may dala akong shawarma dito para sa'yo. Oh, eto. Wow! Thank you! Ang tagal ko na rin nagkikrave nito. Bubuksan ko na tong paper bag ha. Kaya nga bumili ako na may madaanan akong shawarmahan kanina eh. Naalala ko kasi na gusto mong kumain yan pero wala ka namang mabilhan. Wala rin kasing malapit na tindahan dito o sa office namin. Kaya wala talaga akong mabilhan. Ang sarap nitong shawarma, baby. Thank you ulit. You're welcome. Kumusta pala yung kasal na pinuntahan mo? Ayos naman. Masaya yung kasal kasi nga ang tagal na rin magkarelasyon ng dalawang kaibigan ko na yon. Kumbaga, ang tagal na rin nilang hinihintay yung araw na makakasal sila. Saya naman. Sobra. Medyo naluha nga kami ng ibang mga kaibigan ko eh. Witness din kasi kami kung gaano kadami yung mga pagsubok na pinagdaanan nila bago sila makakasal. Sayang, hindi ako nakasama kanina. Okay lang yun. Biglaan din kasi kasal nila, kaya pati yung pag-invite nila sa akin, biglaan din. Ayun na nga eh. Kaya hindi rin na-approve ang request ko na vacation leave. Gusto ko pa naman sanang makita rin kung gaano kasaya yung mga kaibigan mo habang kinakasal sila. Pwede mo pa rin namang makita yun kapag tayong dalawa na yung ikakasal. Wait lang ah, bigla akong nauhaw. May lata ng soft drink dyan sa paper bag. Binili ko kasama ng shawarma. Ah, meron ba? Oo, meron. Uy, meron nga. Di ko napansin. Sige, sandali. Buksan ko lang to. Alam mo ba, baby? Tinatanong rin ako ng ibang mga kaibigan ko kanina kung kailan daw ba tayo magpapakasal. Oh, bakit ka naman nila tinatanong? Hindi pa naman ako buntis. Kaya rin bigla ang nagpakasal yung kaibigan mo kasi buntis na yung babae, di ba? Oo nga, pero mahal din naman nila yung isa't isa kaya dun din naman ang punta nila. Napaaga lang ng konti kasi nga ang plano nila sa susunod na taon pa talaga sila magpapakasal. Pero at least, nasa plano na talaga nila ang pagpapakasal. Ano namang ibig mong sabihin? Parang may iba kang gustong iparating sa akin ah. Wala naman, naisip ko lang na bakit hindi na rin natin simulan ng pagpaplano para sa kasal nating dalawa? Ricky, sinabi ko naman na sa'yo na wala pa nga sa isip ko yan. Marami pa tayong ibang bagay na pwedeng planuhin para sa ating dalawa. Bakit hindi pa natin isama ang kasal dun? Kasi ayoko nga, okay? Ano bang mahirap intindihin dun? Ano rin bang mahirap intindihin sa gusto na kitang pakasalan kasi mahal kita, Ali? Alam ko naman na mahal mo ko. Pero pwede naman tayong magmahalan ng hindi nagpapakasal, di ba? Nang hindi tinatali ang relasyon natin sa isang kontrata. Hindi lang naman basta isang kontrata ang pagpapakasal eh.
Pwes para sa akin, kontrata lang yon. Kontrata na pwedeng masira o mapawalang bisa anumang oras. Ricky, magiging honest na ako sa'yo. Sorry pero hindi talaga ako naniniwala sa kasal. Siguro nga, hindi pa talaga ako handa kagaya ng palagi kong sinasabi sa'yo. Pero kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo yung desisyon ko. Mama Mia, nang kausapin ako ng mga magulang ko tungkol sa plano nila noon na paghihiwalay, ay isa lang ang naging tanong ko. Bakit nila naisipan na maghiwalay kung kailan may anak na sila? Humingi sila ng sorry sa akin at sinabi nila na nahihirapan na raw silang pakisamahan ang isa't isa. Hindi na raw kasi nila maibabalik ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Pero nangako naman sila na magiging maayos pa rin ang pakikitungo nila sa bawat isa, lalo na bilang mga magulang ko. Umalis si Daddy sa bahay at naiwan ako kasama ni Mommy. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya ako at lumalabas kami pero hindi nakasama si Mommy. Mama Mia, ilang taon ang lumipas, nagkaroon na ng bagong pamilya si Daddy. At si Mommy naman ay nanatiling single. Hindi niya na raw kailangan ng bagong karelasyon dahil kontento at masaya na siya kasama ako. Dahil nagkaroon na ng ibang mga anak si Daddy ay lumiit na ang sustento na binibigay niya sa mommy ko para sa akin. Hindi naman yun naging problema kasi magaan ang buhay namin noon. Pero medyo natagalan ang pagproseso ng kanilang annulment. Kahit hindi na nila mahal ang isa't isa, ay nanatili silang nakatali at kasal pa rin. Naging komplikado pa ang sitwasyon, lalo na nang magkaroon na nga ng bagong pamilya ang daddy ko. At doon ko talaga naisip na ang kasal naman pala ay hindi talaga simbolo ng pagmamahalan. Kasi kung oo, dapat hindi nawala ang pagmamahal ni na daddy at mommy. Dapat hindi sila naghiwalay. Dapat buo pa rin ang pamilya namin. Kaya naman lumaki talaga ako na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng kasal. Ayun nga lang Mama Mia, magkaiba kaming dalawa ni Ricky. Dahil siya naman gusto niya na patunayan ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng kasal. Kahit sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangang gawin yon, ay naging makulit pa rin siya sa mga sumunod na araw, linggo at mga buwan. Hanggang sa nagiging dahilan na yun ng away naming dalawa. Sa umpisa kasi wala talaga sa isip ko ang matali sa isang kontrata ng kasal, Mama Mia. Nandun pa rin yung takot ko na baka yun pa ang maging dahilan ng paghihiwalay namin ni Ricky. Kagaya na nga lamang ng nangyari sa mga magulang ko. Mama Mia, sa huli ay ako pa rin ang nasunod. Dahil siguro napagod na lang din si Ricky na sabihin sa akin na gusto niya akong pakasalan. Natanggap niya na iba ako sa mga babae na nangangarap na pakasalan ng lalaking mahal nila. Dahil ang mahalaga lang naman sa akin ay yung tapat kami sa isa't isa at nagkakaintindihan pa rin kami. Yung magiging open kami sa mga issues namin sa aming relasyon pati na rin sa aming mga nararamdaman. Alam ko kasi na isa yun sa paraan para mas lalong maging matibay ang aming pagsasama. Ngayon Mama Mia, 4 na taon na kaming magka-live-in ni Ricky at may isang anak na rin kami. Wala pa rin sa isip ko ang pagpapakasal at tanggap na yun ang partner ko. Iba talaga kapag naiintindihan ka ng taong mahal mo. Pakiramdam ko kasi ay naging daan yun para mas lalo ko siyang mahalin. Hindi naman kasi kailangan na palagi tayong sumusunod sa mga paniniwala. Ang mahalaga, panatilihin yung matatag ang inyong pagmamahalan. Magbigay ng tiwala, respeto at totoong pagmamahal sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Mama Mia, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Ali.